Hello, hello, hello. How's everyone doing today? Ayos pa ba? Stay hydrated everyone, lalo na tag-init tayo ngayon. Mabilis matuyo ang lalamunan. Anyways, eto na, let's start. I'm Zia, your loving host for today from the podcast of Things Times Mind. Today's podcast will be named as a closer look too young to experience. This podcast is for everyone like those people who need their eyes to be open in reality, and so on. We have our guests that will share and give us an advice about those topics. So they are someone who's close to me, and they are Angge and Pau. So how are you all? So hi everyone, I'm doing such a great job. Kayo kamusta? Di na ako makapag-antay na makasama namin kayo sa aming kantuhan. So, good day everyone. I'm Angga and I'm doing well naman as of the moment. Great to hear that. Nowadays, marami ng mga tao ang nakaka-experience ng iba't ibang gawain na hindi nakakabuti sa kanila. Especially sa mga teenagers ngayon dahil na rin nasa adolescent era sila. Ito ay naging isyong panlipunan na dahil na rin sa epekto nito sa bansa. Marami ang bumaba ang self-esteem dahil sa mga ganitong bagay. What do you think about it? Para sa akin, yung epekto nito sa atin is malaki rin mismo kasi nawawalan tayo ng self-confidence. Parang naki-question natin yung sarili natin. And sa bansa rin mismo, nawawala yung unity. Especially if nagkakaroon ng pagkakatalo or discrimination sa bansang yun. For example, sa dahil sa mga uniqueness nila or own differences. Para sa akin, lahat tayo ay naka-experience na ng discrimination. Katulad ng bullying at marami pang iba na nakakaharm sa ating sarili. A lot of people are really judgmental nowadays. Naranasan niyo na ba na ma-discriminate? And if yes, ano ang ginawa niyo para mag-deal nito? A lot of people are really judgmental nowadays. Dati naranasan ko na ma-discriminate ng ibang tao because of my sexuality. They will bully you and they will call you some make nicknames and parang pagtatawanan ka nila lagi. Like, because hindi mo sila kagaya na straight, they'll make fun of your gender, and because of that, maraming teenagers din ang nahihiya na mag-out kasi iniisip nila na i-judge sila ng ibang tao. Okay lang sa ibang tao, pero there are a lot of people na really judgmental. Nakakasira ng mental health yung iba because they'll say bad things kasi nga hindi ka straight, and parang it's not good na masabihan ng ganon kasi lalo na kapag sensitive kang tao. So, what do you think about those people na nagdi-discriminate ng ibang tao? I think na it's not good for their mental health kasi nakakasira talaga sila, and parang kailangan nilang matuto na i-accept yung bawat isa kasi kailangan natin magkaroon ng unity because tayo lang din naman yung magtutulungan sa huli. Yes, like I said earlier nga, we have our own uniqueness. Meron tayong iba't ibang differences as a person. So, at the end of the day, we just need to accept each other. Para sa akin, naranasan ko ng mabully sa aking appearance. Pero pinili kong tumahimik at hindi pansinin at magsalita kasi alam ko sa sarili ko na walang mangyayari patulan ko pa. Minsan ay napapatanong ako sa aking sarili kung ano ba ang mali sa akin para mapag-usapan at sabihan ng mga bagay na nakakapanlait. Iniisip ko na lang sa aking sarili na hindi ko kailangan ng kagandahan kung maganda naman ang aking panloob, ang aking puso at utak. Pero may mga pagkakataon na ako ay nasasaktan sa kanilang sinasabi at nakakapangbaba ng confidence, pero pinilit ko pa din maging malakas at ayusin ang aking sarili. So, what's your message about those people na merong nasasabi sa'yo or may nasabi sa'yo noon or ngayon? Masasabi ko na, para sa ating lahat, hindi natin kailangan manlait ng ibang tao kasi lahat naman tayo may imperfections at hindi tayo perfecto.
Yeah, so it's true naman talaga na we have different imperfections. Wala namang perfect na tao na ginawa si God or so on. So it's really hard na makareceive ng judgment sa ibang tao, especially if you don't know them or hindi kayo close. Malaki rin yung epekto nun sa mga mental health ng isang tao or sa society mismo kasi when we discriminate other people, nakaka-apekto na rin yun sa society natin kasi nagkakaroon ng trust issues yung iba about sa specific things na yun. And then, nahihirapan silang mag-open sa other people. So, yung first na na-experience ko is being called na ampon sa young age. Kasi nga, hindi ko naman nga raw kamukha yung mother or yung family member ko. Like, which is true naman. Hindi ko talaga sila kamukha. Pero, I saw naman na same naman kami ng blood type. So, hindi ko na lang din pinansin. But, since I was a kid that time, syempre hindi ko pa alam yung blood type ko nun. And, naapektuhan din talaga. And, there are times na napapatanong ako sa sarili ko if anak ba nila ako or what. The next naman is yung sa appearance. Kasi 'di ba, here sa Philippines, there are times na nagkakaroon ng discrimination. Once hindi ka straight hair, yun nga, curly yung hair ko, then hindi pa kagaya ng sa other family member ko. Kaya natitink din nila na ampon ako or what. So, paano mo nade-deal na matawag na ampon? First of all, syempre hindi naman agad-agad na okay ka agad. Meron talagang magkakaroon ka talaga ng struggles and mapapaisip ka if you're really an ampon or no. Yung dinal ko siya by siguro in-accept ko na lang din muna. Pero I know naman inside na hindi ako ampon since I saw naman yung birth certificate ko and so on. Sa tingin nyo, paano na-connect yung social issues sa discrimination? Nag-connect yung discrimination sa social issues ngayon dahil lumala yung social issues dahil yung ibang tao super judgmental and ngayon nakukulangan na rin tayo sa communication na parang hindi natin sila nasasabihan na mali na yung ginagawa nila na nanda-down sila ng ibang tao and parang nakakasira na sila ng mental health and nawawala yung unity sa kanila. Sa tingin nyo, bakit meron pa ring mga tao yung nagko-continue sa pagde-discriminate or pang-judge ng other people kahit meron namang mga campaign ngayon na bakit kailangan i-stop yung pagde-discriminate ng other people and so on? I think kaya nang di-discriminate yung ibang tao kasi sa tingin nila perfect sila. And yung iba, inggit sa ibang tao. Like, yung iba na maraming imperfections na nakakakita na kayang gawin ng isang tao yung ganito, mainggit sila kasi di nila kayang gawin. And, ida-down nila yon para mawala ng confident yung isang tao na yon. Siguro dahil sa wala silang magawa. Kaya nalalait na lang sila. Yeah, that's true naman kasi nowadays talaga laganap yung mga ganong bagay, especially sa mga LGBTQ. Usually sila yung mga nade-discriminate. Then meron din sa appearance natin, which is nagkakasta ng malaking epekto sa atin to the point na nagkakaroon tayo ng mga iba't ibang problems or nagkakaroon tayo ng trust issues sa ibang tao. Angge, in your opinion, how can you stop discrimination? For me, we can stop discrimination by accepting each other flaws and uniqueness,
Because at the end of the day nga, tayo rin naman yung magkakasama and tayo lang din yung magtutulungan. So how about you, Pau? We should respect our own opinions and views and think before we speak. Yes, it's true. Kailangan talaga na nagtitink muna tayo before natin gawin or sabihan yung isang bagay kasi we really don't know if ano yung magiging epekto nun sa tao na pagsasabihan or paggagawa natin. So, we really need to think muna. So we'll just continue our topic later and sana may na-realize and natutunan kayo sa topic namin. We'll be back later. Remember, don't just hear and think. Listen and ponder. Touch the light. I never thought that you would be the one. I couldn't really justify how you even thought it could be right. 'Cause everything we cherished is gone. And in the end, can you tell me if it was worth the try? So I can decide. Leaves will soon grow from the barrenness of trees, and all will be alright in time. From waves overgrown come the calmest of seas, and all will be alright in time. Oh, you never really love someone until you learn to forgive.